Mga kababayan, nag-order na po ang Korte Suprema ng kanilang panawagan na magpahayag at gumawa ng kanyang pagpapaliwanag. In short, parang isang show cause order sa kay Senate President Tito Soto. At ang sinasabi po ng Korte Suprema ay dapat magbigay siya ng komentaryo within 10 days kung ano po ang kanyang paliwanag sa isinampang indirect contempt na reklamo ng mga grupo ng mga abogado kagaya po nila Attorney Topacio, Attorney Respicio at iba pang mga lawyers tungkol po sa naging negatibo at very abrasive, nakakainsulto sa otoridad at magistrate wisdom of the Supreme Court nang maglabas ito ng desisyon sa pagbabasura ng naging appeal ng Congress at ng Senado noon hinggil sa impeachment complaint na balak sana noong nakaraang taon itulak ng grupo nila Marcos at nila Romualdez, kasabwat ito sila Tito Soto, sila Ping Lacson. Subalit nakita ng Korte Suprema ang mga malubhang paglabag, mga malubhang mga kalapastanganan sa prinsipyo ng due process at equal protection of law na dapat ginagarantiya yan kahit ito ay impeachment process or judicial process. Hindi po yan pwede makakapagligtas sa saligang batas na mga provision. And when it comes to the review of the actions of the government, Congress o kaya ang executive branch ng gobyerno at pag-interpret ng mga batas patungkol sa mga naging hakbang o ginawa ng mga opisyal ng gobyerno o ng institusyon o sangay ng gobyerno, lalo na kung ito ay mayroong epekto sa saligang batas, ang Korte Suprema po ang pwedeng magsalita at magdesisyon tungkol dyan. Ngayon, kinwestiyon ni Tito Soto itong pahayag ng Supreme Court na ang forthwith nung nakaraan ay hindi nangangahulugan na ito ay agad-agad ora mismo, kundi depende sa kalendaryo ng mga activities ng Senado at depende yan sa desisyon ng mayoriya. Ngayon, sa tingin ni Tito Soto, ito ay pangingialam ng Korte Suprema sa pangloob at internal na otoridad at usapin ng dynamics and independence of the Senate and the Congress. Dahil ang impeachment action, ang impeachment process, exclusive po na ginagawa lamang sa Kongreso. Mag-initiate ka sa House of Representatives, sila mag-establish doon ng probable cause, sila ang mag-submit at mag-transmit ng articles of impeachment, ang Senado ang magbubuo ng impeachment court, iko-convene nilang sarili nila as senator judges to the impeachment court, and then sila ang maglilitis, sila din po ang hahatol sa sino mang impeachable official na umakyat ang proseso ng impeachment hanggang sa Senado. Yan ang sinasabi ni Tito Soto. Well, walang pakialam po dyan ng Korte Suprema. Yan ay domain o sakop ng Kongreso. Pero hindi pwede na ang sakop ng kapangyarihan at otoridad ng Kongreso, ng House of Representatives o ng Senado, kapag ito ay lumalabag sa batas, binabaluktot ang batas, iniikutan ang batas, at ito ay nagwawalang bahala sa mga prinsipyo ng due process of law at equal protection of law at bumabangga sa doktrina at pundasyon ng saligang batas, hindi pwede na hindi makialam ang Korte Suprema. The Supreme Court does not discount or does not eliminate yung karapatan na yan at tungkulin at otoridad ng Kongreso about impeachment. But that impeachment process must be in accordance with law, in accordance to the Constitution. Yun pong naging petisyon doon, kaya nagkaroon ng judicial review, not judicial intervention. At ang kinalaunan nga, ibinasura ng lubusan. Itong basura naman talaga from the very start na 2025 impeachment operations nila Marcos Jr. at nila Romualdez na ginamit ang Kongreso.
Hindi pa nga doon natalakay ang elemento ng panunuhol. Doon nag-react ng tulo-todo si Tito Soto. Sabi niya, pinapakialaman tayo, dinidiktahan tayo ng Korte Suprema, bakit sila makikialam sa impeachment na ito? Hindi nakikialam ang Korte Suprema sa impeachment. Nireview ng Korte Suprema dahil idinulog sa kanila nila Vice President Sara Duterte at ng mga ilang pang abogado na grupo ang kalapastanganan, katarantaduhan at kabulastugan na ginawa ng House Committee on Justice at ng House of Representatives noong nakaraang taon na ngayon inuulit na naman nila yung hindi nila pagsunod sa due process of law. Walang notice of complaint noon na kopya si Sara Duterte bilang respondent. Hindi po siya ni-require na magpahayag ng kanyang saloobin at ebidensya doon sapagkat nag-proceed lang sila. Minadali na parang nagtataya-taya lang sila sa waiting at nagkaroon ng maniobrahan at hindi nagkaroon ng plenary debates, inilarga kaagad sa Senado because they were hoping that the Senate will cooperate. Ngayon, sa 19 Congress na yon, hindi pumayag ang pamunuan ng Kongreso noon, sila si Senator, then Senate President Chis Escudero, na magtutulak sila ng ganong kabalahura, kabastos na uri ng impeachment complaint. Hindi nakapag-proceed ang trial and inabutan ng desisyon ng Korte Suprema. Galit na galit si Tito Soto nang siya'y pumasok. Grabe ang komentaryo niya. As if nag-aral siya ng batas, as if siya ay maestrado din o may kaalaman at eksperto sa batas, without giving courtesy and due respect to the authority of the Supreme Court na mag-review lang lahat ng aksyon ng gobyerno, Senado, Kongreso, Presidente at iba pa patungkol ito sa batas. So, kaya nga nagreklamo rin ang ibang mga grupo ng abogado. Sinampahan po ng kaso ng indirect contempt o reklamo sa Korte Suprema si Tito Soto. At pwede siyang madisiplina dito, pwede po siyang ma-reprimand. Pag sinabing reprimand, ay pupunahin ka ng Korte Suprema, binibigyan ka ng warning na matuto kang sumunod sa Korte Suprema dahil ito ang the last arbiter. Ito ang tagapaghatol at tagapagtaguyod ng mga usapin patungkol sa batas, lalo na sa saligang batas. Yan ay nasa konstitusyon. Hindi mo pwedeng tanggalin yon. Yan ang nakasaad that the review of all actions of government and all actions of the officers of the government pertaining to the operations of law and to the implementation of law as well as to the interpretation in the framework of the highest law of the land, which is the Constitution. Ang may kapangyarihan po niyan sa saligang batas, Korte Suprema, na hindi nirespeto obviously ni Itbulaga Tito Soto. Nagmarunong, nagmagaling, nagmagandang lalaki, akala niya school bukol movie o kaya sitcom, o kaya akala niya ay Itbulaga show na pwede siya maging komedyante. As a Senate President, he should know better than anyone else sapagkat siya po ay may mandato na i-preserve at i-protect ang integrity of institutions of government, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang pag-interpret sa batas. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi sila nangingialam sa impeachment per se. Ang sabi ng Korte Suprema, may dinulog sa kanilang issue, constitutional and justiciable issue patungkol sa batas at sa saligang batas, kailangan nilang i-review accordance or in accordance with the operations of the law in according to the framework of the Constitution. And unanimous halos yun ang desisyon na yun, except sa isa na naka-leave, si Supreme Court Justice Singh, no? S-I-N-G-H. Hindi po siya nakaparticipate doon. Almost unanimous yun. During that time, wala pong pumanig sa sinasabi ni Tito Soto na walang karapatan ang Supreme Court na mag-interpret sa mga gawain patungkol sa impeachment. Hindi naman ini-interpret ng Supreme Court ang impeachment. Tinitingnan nila kung ang impeachment process, yung kondukta paano gawin ang impeachment, naaayon sa batas.
at hindi lumalabag sa saligang batas. That's the point, no? At hindi yan naintindihan ni Tito Soto. Akala niya nangingialam ang Supreme Court. Ngayon, sa fourth with na issue na to, na agad-agad, agaran, nagdesisyon din ng Korte Suprema, almost unanimous din. Sabi ng Korte Suprema, depende yan sa kalendaryo at priority ng Senado. Walang makakapagtakda na ora mismo, bukas, 2 oras pagkatanggap ng articles of impeachment or a day after. It will be up on the Senate to determine ano ang forthwith sa kanila. Pwedeng 1 week, pwedeng 15 days, magsisimula sila. Depende sa magiging desisyon ng kapulungan ng Senado. It cannot be predetermined by the court or nino man. Only the Senate can determine kailan nila sisimulan ang proseso ng impeachment trial. Yan pong ibig sabihin sa forthwith. So kung sasabihin nila na magsisimula sila 15 days after na ma-receive nila ang articles of impeachment, so be it. Kung sasabihin nila 30 days, magbibigay kami ng kalendaryo namin kasi maghahanda pa kami, may tatapusin kaming budget. So be it. Yan pong forthwith. Ayaw din ni Tito Soto. Sabi niya hindi. Ora mismo, pagkatanggap, start tayo. Opinion niya yun. But Tito Soto is not the Senate. Bagamat siya ang Senate President na ipinilit ilagay dyan nila Marcos Jr. at nila Tambaluslos noong panahon ng maniobrahan last year para matanggal ang si Senator Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee at makokontrol nila ang mayoriya sa Senado para hindi mapuruhan si Marcos Jr. dito sa pagsabog ng iskandalo ng pandarambong at pangungurakot sa Kabanang Bayan na umabot sa 1.5 trillion pesos hanggang 1.9 trillion pesos. Minaniobra nila yan na makalusot at maiupo si Tito Soto, si Ping Lacson at mag-realignment ng silent majority.